Magandang araw sa lahat ng mga disipulo ng Panginoon. Salamat din sa pagpapatuloy ninyo na manampalataya at maglingkod, no? At dahil sa inyong pananampalataya at pagpapatuloy na paglilingkod, ang simbahan na itinalaga ng Diyos sa atin, pinagkatiwala, ay patuloy na lumalago. At sa puntong ito ay nais nating lalong maging matatag sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga training and coaching para po sa ating simbahan. So bilang pastor, hangad ko po na maunawaan ng bawat isa na naghahangad na maglingkod sa ating Panginoon. Okay? So ang pag-uusapan po natin ngayon ang dalawang bunga ng discipleship. Bilang mga leaders, no, o bilang mga mananampalataya din, napakahalaga na suportahan, itaguyod natin ang discipleship sa ating simbahan. Kung meron man lahat na gagawin, lahat ng programang iisipin, mga activity na ipapanganak, lahat ng ito ay resulta ng discipleship. Ang ibig pong sabihin, lahat ng ito ay dapat tumutugon doon sa talagang panawagan ng simbahan ang mag-disciple. Okay? Ang mag-disciple. Meron pong dalawang matinding bunga ang discipleship. Kapag ang discipleship ay buhay, malakas sa simbahan, pinahahalagahan, ito po ang dalawang bunga. Una, nakapagpuproduce po tayo ng mga disipulo ng Panginoong Hesus. Kapag ang mga miyembro o ang dumadalo sa simbahan ay disipulo ng Panginoon, no, doon mararanasan ang paglago. Doon mararanasan ang mga binagong buhay. Doon mararanasan, mga kapatid. Okay? A disciple gives birth to another disciple or more disciples. Okay? Halimbawa po, si Apostol Pablo at yung kanyang inaalagaan na si Timoteo. Okay? Buksan natin ang ating Bible sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 2, at babasahin natin yung kabanatang 2, talatang 2. Okay? Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Inalagaan ni Apostol Pablo si Timoteo. At alam natin na pag sinabing inalagaan, binantayan ng buhay, iningatan, pinahalagahan. Sa gayon, naging malusog ang kanyang buhay upang tanggapin ang mga magagandang prinsipyo ng ating Panginoon. Prinsipyo na nagdudulot ng tamang pamumuhay, prinsipyo na nagdudulot ng pag-angat ng pamumuhay. Okay? So, napakasarap na maranasan sa loob ng simbahan na ang mga tao ay nagiging follower ni Jesus Christ. Dahil yung mga maling pananaw natin, yung mga haka-hakang pananaw po natin, ay napapalitan ng makapangyarihang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Okay? Patungkol sa pagpapatawad, sa pag-handle ng kabuhayan, sa pagpapamilya. No, napakaganda po. So, ang ibig sabihin ng disciple ay isang taong bukas ang kanyang puso at isipan na matutunan ang magagandang itinuturo at halimbawa ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, yan po ang unang bunga kapag may discipleship po sa simbahan. Pangalawang bunga ay ang binagong buhay or new life. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 sa Tagalog. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Bakit po? Sapagkat sa discipleship, mga kapatid, ang isang tao na nagsuko ng kanyang buhay at tinanggap niya si Jesus na kanyang Panginoon. Okay? Ibig sabihin, may potensyal yung tao na yun na tumanggap at matuto ng mga bagong prinsipyo, no?
at yung prinsipyong yun ay galing sa Panginoong Hesukristo. Napakasarap po na maranasan itong bunga sa loob ng ating simbahan. Imagine mga kapatid, dating bungangera, dating sinungaling, dating mayabang, dating palaaway, dating alam niyo mga kapatid, no, ang nagbibigay ng kulay sa pagiging Kristiyano natin ay ang pagiging disipulo. Okay? So yung binagong buhay, mga kapatid, napakaganda po nito. Now, ang tanong ko po sa bawat leaders ng ating simbahan, sa lahat ng mga cell leader, okay? Huwag po tayong mapapagod na mag-alaga. No, hayaan natin na ang discipleship ay magpatuloy sa ating simbahan dahil doon lamang talaga tayo makapagpuproduce ng disipulo ng Panginoong Hesukristo at doon lang din po tayo mga kapatid makakakita ng mga binagong buhay no sa loob ng ating simbahan. So habang tayo po ay nagde-discipleship, ang di natin nalalaman, tayo mismo ang unang binabago ng ating Panginoon. Mga kapatid, magpakatatag po tayo, itaguyod natin ang ating simbahan sa pamamagitan ng pakikibahagi natin sa discipleship program ng ating simbahan. Salamat po. God bless you.